Hello fam! Welcome back to another vlog. So we're back here sa Osaka, Japan. And para sa vlog na ito, samahan nyo ako fam at bibisitahin natin ang Osaka Expo 2025. So nag-schedule talaga ako ng trip na ito fam para ma-visit natin yung Expo. Kasi if you remember sa Dubai vlog natin, na-visit natin ni Papang yung Dubai Expo noong 2023. Pero ginanap yun noong 2021. And nung time na yun, na-in-love kami doon sa mga designs ng buildings, architectures, structures doon sa Dubai Expo. Kaya nung nalaman ko na magkakaroon ng expo ulit, no? And dito pa sa Osaka, naisip ko talaga fam na sige, kailangan nating puntahan to. At first time nating makaka-experience ng World Expo. So yung World Expo fam, maraming mga nations yung nagsasama-sama and nag-participate doon sa event to showcase their latest innovations and inventions. Tapos fam, additional info, yung World Expo ginaganap lang siya every 5 years. Although yung Dubai Expo 2021 siya ginanap, 2020 dapat, but since nagka-pandemic, 2021 siya ginanap. And ngayon, after 4 years, eto na. Ang swerte natin kasi ang lapit sa atin ng expo dito lang sa Japan. Diba? Hindi na natin kailangan punta ng Dubai. And based on my research, yung last expo na ginanap dito sa Osaka is nung 1970 pa. So, I really felt na isa siyang sobrang importanteng event talaga na magandang attendan. Lalo na napakalapit natin sa Japan. Maraming mga murang flights, no, from Philippines papunta dito. Tapos kung naka-multiple entry ka, okay na okay siyang bisitahin kasi nangyayari lang siya once every 5 years. Anyway, share ko na lang lahat ng details about the expo tomorrow sa pagpunta natin doon. But for now, pakita ko muna sa inyo yung mga clips na nakuha natin from the airport, no? Yung biyahe natin from Manila papunta dito sa Japan. Doon po Osaka, temporary gate natin 103. Possible po mabago, wait na lang po for announcement. So ayan, napakita ko na fam yung buong process natin, no. Konting mga clips lang yung kinuha ko kasi yung biyahe naman na yan napakita na natin sa mga previous vlogs natin. So yeah, yan ang gagawin natin fam for this Osaka trip. Expo talaga ang pinaka-target natin. And while we're here, mag-share na rin ako sa inyo ng mga ibang recommendations pa fam, no. Gagawa ako ng mga recommended hotels dito, pati mga places to eat dito sa Osaka na hindi pa natin na-visit. So we'll do that para sa trip na ito. Also fam, one thing na gusto kong i-share sa inyo is kung paano mag-fill out ng Visit Japan web. Yung step by step nun para magkaroon kayo ng guide, no, sa pag-fill out, hindi na kayo mahirapan, and para pagdating nyo ng Japan, dire-diretso na kayo kasi may QR code na kayo. So yung Visit Japan web, online service siya na ginawa ng Japan para mas streamline yung process nung arrivals dito sa Japan. Hindi na natin kailangan mag-fill out ng mga manual na mga forms, online na QR code lang para paglabas mo, scan ka lang ng scan. So tara, let's start. Okay, number 1, you should visit www.vjw.digital.go.jp. So ilalagay natin sa screen yan. And once mapasok nyo yan fam, mag-register muna kayo. Kailangan nyo makagawa ng email and password. So once meron na kayong email and password, mag-login lang kayo. Once maka-login kayo fam, pindutin nyo lang itong register new planned entry/return. So enter nyo lang yung trip name nyo and yung planned arrival date sa Japan. After nyan, lagay nyo lang yung airline company name tapos yung flight number. Okay, pagka-click nyo ng next, fill outan nyo naman yung address ng hotel
hotel ninyo sa Japan. So lagay nyo yung prefecture, city, address, hotel name, and contact phone number. So pwede nyo yung i-search sa Google fam no, kung ano yung hotel nyo. I-google nyo lang yung exact address niya para yun yung ilalagay nyo dito. Pagka-click nyo ng next, pwede kayong mag-select ng options no, kung may family members kayo na magta-travel with you. Pero since sa akin wala naman, ni-next ko lang. After that, i-review mo lang lahat ng details sa in-input mo. Yung hotel, tama ba yung address, contact numbers, and all. Kung tama lahat, click mo lang yung register plan. Then after nyan, babalik nyo na kayo sa homepage kung wala kayong error. Tapos i-click nyo itong immigration clearance and customs declaration. And then ilalagay nyo lang dito fam yung basic information ninyo, occupation. Tapos yung address in Japan, lalabas na dito kasi na-fill outan nyo na yun kanina. Purpose of visit, syempre, tourism. Tapos duration of stay. And then may mga questions lang dyan. Sagutan nyo lang ng yes or no. Pero usually naman, no naman tayo dito. Pero importante yung basahin nyo fam bago kayo mag-no ha. So ayan, no lang ng no. Bringing the following into Japan, mga no lang ulit. Cash checks, no. Unaccompanied articles, no lang din. Tapos sa baba niyan fam may confirmation lang no. Ititik nyo lang yung the above entry is true and correct. So once matik nyo yan, click nyo lang yung register. And then babalik ulit kayo sa homepage, pwede nyo lang i-click yung display QR code. So once makita nyo na yung QR code fam, i-save nyo na yan sa phone nyo. And ito ng QR code na ito yung gagamitin ninyo pagdating ninyo dito sa Japan. Napakita ko naman kanina yung mga steps sa pinagdaanan, no? So yeah, ganyan lang kadali mag-fill out ng Visit Japan Web. Okay fam, meron pa akong isang isi-share sa inyo. Please bear with me. Pero bibilisan ko lang. So share ko lang itong packet wifi natin. So this is Ninja Wi-Fi powered by Global Wi-Fi. Napakita ko na sa clip kanina kung saan natin siya kinuha. Paglabas lang ng arrivals area ng Kansai Airport, nandun na yung booth, no? So nabook ko ito fam sa Klook for around 170 pesos plus per day. Ilalagay ko yung screenshot pala dito sa gilid from Klook. And 4G LTE na siya, tapos may kasama ng power bank. Ang pinili ko pala is data limit na 3 gig per day kasi feeling ko sobra na yun para sa akin. Kasi dito naman sa Japan marami namang mga free wifi sa hotel, sa mga restaurants. Pero kung gusto nyo ng mas malaki pa, yung 5 gig per day is 359. Tapos yung 10 gig per day is 431. So, nasa sa inyo. Pero ako, okay na ako dito sa 3 gig per day. Makaka-survive na tayo nito. Ang maganda dito, fam, sa packet wifi na ito, kahit saang area kayo ng Japan pumunta, pwede nyo siyang i-book. Meron siya sa Kansai, sa Narita Airport, meron din sa Haneda, meron sa Fukuoka, Nagoya, and even Hokkaido. Pwede kayong mag-book nito. Tapos, i-display ko dito sa screen yung mga oras, no? Gagawa na lang kami ng table dito. Yung mga oras ng pick-up time. Kasi maraming mga nagdi-DM sa akin yan. Yung concern nyo, baka hindi nyo maabot ang bukas yung booth pag nag-book kayo, diba? So ilalagay ko dito yung pick up time. Take note nyo ito fam para kung mag-book kayo sa mga airports na ito, no? Ayan, ito yung mga pick up time. Sa pagda-drop off naman walang problema kasi may separate naman na drop off counter. Ibabalik mo lang siya doon. Hindi na kailangan ng staff, no? Contactless na drop off. So ilagay mo lang yung wifi dito tapos isushoot mo lang doon. And ang maganda pa dito fam sa wifi na ito, pwede siyang i-pick up and i-drop off sa different locations. For example, ang itinerary nyo is mag-enter kayo ng Osaka pero mag-e-end yung trip ninyo sa Tokyo. Pwedeng sa Tokyo nyo na ito ibalik. So ganun siya. Hindi kailangang na-pick up mo siya sa Osaka mo rin siya ibabalik. Hindi ganun. So yun naman ang kagandahan sa wifi na ito. So yeah, ayan siya fam, Ninja Wi-Fi. Kung ibubook nyo siya sa Klook, pwede nyo gamitin yung code ko na ilalagay ko dito sa screen para makakuha kayo ng extra discounts. So ayan fam, ang mga important information na kailangan nyong malaman kung pupunta kayo dito sa Japan. I want to take this opportunity na ma-share itong mga important details sa inyo para makatulong sa inyo kung pupunta kayo dito sa Osaka very soon. So ready na tayong mag-dinner, pero yung dinner natin, again, isi-share ko na lang sa separate vlog, no, yung where to eat in Osaka na vlog natin. By the way, yung weather pala ngayon, malamig-lamig pa in fairness. Alam nyo ba, Golden Week yung dating natin, and surprisingly, malamig-lamig pa pala. Sinearch ko kasi yung weather sa Google. Pag mga tanghali, nasa around 22 degrees. Pero pagdating ng gabi, 11 to 13 degrees. Kaya feeling ko, mainit-init na siya pag mga hapon, ganon. But surprisingly, malamig pa. Lalo na ngayong alas 6 na ng gabi. Feel mo pa rin yung lamig ng hangin. Kaya masarap pa rin pala mag-travel dito ng May. So yun lang fam, dinner na muna tayo. Hello fam, so tapos na tayong kumain ng dinner. Dito lang around Damba area. And ngayon maglalakad ulit tayo pabalik ng hotel. So mag-good night na muna ako fam. Magpapahushus lang ako saglit, lakad-lakad konti. Tapos magpapahinga na rin tayo sa hotel. Ayan na yung Glicoman, Dotonbori area. And tignan nyo fam, umilaw na yung mga puno. So may mga Christmas lights din pala, no, kahit spring. Kaya nabalik na tayo ng hotel.